everyone! Ayan, magandang tanghali guys. Kumusta po ang lahat? Ayan, samahan nyo po kami ngayon dito sa aming vlog. Ayan. Pa-support po sa aming munting channel. Kung bago po kayo at hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe po. So ngayon po ay lalabas ako ng farm. Ihahatid ko ang aking anak sa school. So half day ang pasok niya. Panghapon yung schedule ng kanyang exam. First grading or first quarter. So kumulimlim bigla, mukhang uulan, kaya nagdala ako nitong salakot. Baka pagbalik ko ay ulan. And paghatid ko sa aking anak, hihintayin ko na rin ang dalawa kong pamangkin. Kasi pang umaga yung exam nila. Palitan lang sila. Ayan, nauna na ang aking anak. Nauna na siya. Hihingal na naman tayo. Sa layo ba? Sa layo ng nilalakad. Hinihingal ang ay patay, akala ko wala yung tricycle. Cute yung bahay na yan. Susi, tara na. May exam ka ba? May exam pa, magbaya na exam. May exam ha daw. Like! Susi. Susi, Choy. Dari mga pugada. May baka, Choy? Mana? Mana? Oh, habo ka. Bahala ka na ikaw naman, Mak. Harayo sa imo ang grasya. Tapirmi kang agrutong. Ang init. Ay! Diyan ka na talaga para buwelo ka din. Ano bunso? Laban o bawi? Ang pawis. May gas naman to kasi naggas ako ka. Oo. May gas naman dahil naggas ako kagabi. Kahapon pagsundo ko. Presko na lang yan pag nasa nasa biyahe na. Sakay sa likod, dali. Higdi sa likod ko ang dakula, ang sadit sa likod. Hawak ang tiki. Dali. Ito na dyan natin. Mus, kapot. Daming passenger guys. Libre sakay. May bayad pagbaba. Kaya, libre sakay, pagbaba, may pamatahin. Yan guys. Oh, ingat pagtawid guys. Oh, ay may sarado pa lang sa likod. Bye-bye guys. Hello guys, welcome back to my vlog. So hindi ko natapos ang aking vlog dahil nag full storage. Ayan.
Kakalabas lang namin ng highway, hindi na nakapag-video ang aking anak. So, kaya kanina paghatid ko, wala na tayong vlog hanggang sa pag-uwi namin ng aking dalawang pamangkin. So, ngayon, dudugtungan natin. Ako ay lalabas. Ayan, dahil half day lang sila. So, ang aking anak lang ang susunduin ko sa school. Pero, si Ate Kim ay uuwi, yung panganay kong pamangkin. So, doon na rin siya bababa sa highway kung saan nagpa-park ako pag ako ay nagsusundo. Pero didiretso muna ako ng Goa. Kukunin ko yung Gcash padala sa akin na pambili ng pagkain ng mga baboy. So ayan, diretso ako ng Goa and bibilhin ko yung seeds na natira pa doon, yung Galante variety na naka-pouch. So, wala nang available na mga per kilo. Kaya, ang binili ko na lang ay yung naka-pouch. Mas napamahal tayo, pero okay lang dahil wala na talagang available sa market ng Galante variety na seeds ng sitaw. Yung kasi ang pinakamagandang variety na pangbiyahe. Magandang klase ang bunga niya. Hindi siya agad nalalanta kahit ibiyahe papuntang Manila. Hindi gaya ng itong mga bagong lumabas ngayon. Super dark green yung tanim namin ngayon na nag-harvest si Papa ngayon, pangalawang harvest. So bukas ng umaga ay di-deliver ko sa palengke. Dark green siya, hindi ka makapagpresyo, binabarat nila kasi nga daw hindi galante. Pangit tingnan kasi super dark. Kasi nakasanayan na dito yung sitaw na maputla. But anyways, gulay pa rin yan. Magandang klase naman yung texture niya. Parang galante din yung kulay lang. So, kaya nagtiyaga ako. 6 yung nando na nakasabit, 3 pa lang yung nabili ko. So, bibilhin ko ngayong hapon yung 3 pa para bukas ay makapagtanim ako. So, matatapos ko din yun. Kalahati pa lang kasi ang nataniman. 3 pouch. 6 na lines ang nataniman ko kanina. Naka-vlog yun sa isa kong channel sa Antonio de Charlie Farm. So, ngayon ay lalabas na ako. Susi palan ma. Lalabas na ako. Diretso muna ako ng Goa. Kasi, ang oras ay ano pa lang naman. Ang oras na? Alas 3. Alas 3. Tapos si Ate Kim ay maya-maya pa naman yung sasakay. 1 hour yung biyahe niya. Pero sabi ko doon na bumaba. Sa malapit sa school, sa parking. Okay. So, ayan. Canvas na rin ako ng presyo ngayon ng gulay. Dahil, ayun, nag-chat nga yung dinadalhan ko sa palengke na bumaba na daw. So, pag ganon na hindi na natin nagugustuhan yung presyo sa wholesale kasi parang gusto na lang hingiin samantalang ang hirap 1.5 month kang naghintay, gumastos, tapos pag nag-harvest na, biglang babaratin ka. So, ang mangyayari niyan ay ilalako na lang namin. Sasakay ko dito sa tricycle, ilalako ko. So, mapipresyohan ko pa siya ng retail price. Kukunin lang sa amin ng mura, pero yung retail price sa palengke ay stay pa rin. So, ang kumikita, yung may mga pwesto, kawawa ang farmer. Yan ang mahirap na walang programang maayos yung mga local government kasi sana yung mga product dito sa local ay ipa-priority din sa pagdating sa palengke. So sana yung mga dayo na nagdi-deliver ng mga gulay bumabagsak dito, sila yung reason bakit bumabagsak yung presyohan dito. Samantalang yung kontak ko doon sa Naga, 70 to 100 daw ang kuha nila. Samantalang dito, gusto na lang hingiin. So, gustong sabihin, dapat dyan pa lang papasok dito sa partido area. Sana may checkpoint din, di ba? Para priority din yung mga local farmer dito. So, wala tayong magagawa. Hindi yan naisip ng local DA, ano bang tawag dyan? Ng MAU or District Agriculture Office kasi hindi nila na-experience. Kawawa talaga yung mga nagtatanim. So, ayan, tutuloy na ako.
tama ng drama. Doon ko na itutuloy ang aking vlog kung saan ako makapag-vlog. Pag sundo ko ba or doon pa sa Goa. So tara, let's. Guys, dito na natin ituloy sa parking ang aking vlog. Hindi tayo nakabuelo ng vlog doon sa Goa. Dahil nagmamadali nga tayo dahil nga sa umaambon. Kala ko ulan ng malakas. Kanina kasi pagkahatid ko ng aking anak ay umulan ng malakas. Ang pangit ng buhok ko. So, ayan, ipakita ko na lang sa inyo yung aking binili. Ito, 1/4 kilo ng rubber band. Rubber band kasi yung sitaw namin ay i-retail ko na lang. So, ako nang maglalako. 1/4 is, magkano ba bigay sa akin? 60 pesos. 61.20. 240 pala. Benta nila. Ito, dahil walang pasok bukas, holiday daw, magluluto ako ng mani. Kasi Friday may exam pa sila. So, habang nagre-review, effective ba kumakain ng mani bago mag-exam or pag nagre-review. So, ito, munggo. Yun palang ito pala kalahating kilo, 55. Ito, kalahating kilo, 45. So, kalahati lang naman ito ang lulutuin ko. 2 luto ito. So, magmumunggo bukas dahil nasa bahay ang mga bata and uuwi si Ate Kim ngayon. Favorite ng pamangkin kong panganay itong munggo. So, kaya bumili ako niyan. And ito, dito ko ito sa San Jose binili. Ito yung cheese pandesal. Tapos itong isa ay munay para bukas ng umaga ng aking anak. Ayaw niya ng may palaman. Ito naman sa mga pamangkin ko. Then, ito na yung sinasabi ko sa inyo. 1 kilong tuyo. Ayan, para sa aking aso. Ito yung luma siya. Binibigay na lang ng 120. Pag pag yung bago, nasa 140. So, naka-discount tayo ng 40. Para to sa aking mga alagang aso. Hindi sila kumakain pag walang lansa or walang isda. And ito. So, ang ginagawa ko ngayon, yung mga bala kong ibenta or iserve doon sa resort na bubuksan, binibili ko na siya ngayon para tikman. So, ito, 100, binigay lang sa akin ng 135. So, dapat sa iba 150 ito. Doon sa binibilhan ko ay bilihan talaga siya ng mga nagtitinda, yung mga nag-street food. Tapos itong siomai, binigay lang sa akin ng 140, 145, 135. Ganun. Basta 280. Basta 280 itong dalawa na to. So, ayan, mga pang negosyo, yan, negosyo pack. Then, bumili ako ng bigas. Ayan, 5 kilos. Ano yan? Hindi maintindihan mag-pronounce. 5 kilong bigas. Yung 34 lang kinuha ko. Sariling bigas. Maganda. So, ayan, try din natin. Ganyan ako pag namamalingki. Tinitingnan ko yung presyo. Hindi ako tumitingnin sa quality. Titingnan ko yung presyo tsaka yung quantity. Then, pagluto, saka ko na siya gagawing special. Ganon. Kaya, abot kaya ng bulsa. Nasa nagluluto na lang yun. Gaya ng siomai. So, wala kaming steamer. Ang gagawin ko, papakuluan ko ng tubig doon sa kawali. Lalagyan ko ng mangkok. Then, maglalagay ako ng plato. Doon ko ilalagay yung siomai. Then, tatakpan ko. Steam na yun. Then, marami kaming kalamansi. So, gagawa ako ng sariling sauce. Kaya, sasarap yan. Pero, pambaon din ng aking anak. Then, mamaya, doon kami kakain sa bahay ng aking kapatid. Nagre-request sila ng barbecue. So, hindi na kami dadaan sa barbecuehan. Itong lumpia ang piprituhin ko.
para matikman na natin. And makita din ng aking kapatid na maganda siya. Para pwede na rin siyang mag-open ng kainan doon mismo sa bahay niya. Ayun. So, ayan, hintayin natin na lumabas si Ate Nikki, ang aking anak. Then, si Ate Kim, pag bumaba yun, dyan na lang yun maghihintay sa highway, doon sa highway, sa daanan ng mga bus. Ayan, see you later. Ayan guys, andito ng aking estudyante. And si Ate Kim ay nasa Tigaon pa lang. So, habang naghihintay kami, papameriendahin ko na siya. Ayan, let's eat. Andito kami sa highway. Ayan, kalsada. Mismo bus stop. Tapat ng pedestrian. Naiwan sa tricycle yung aking stand. So, ganyan na lang. Bye-bye. Magsuka tayo. Akala ko biglang sumulpot si Kano na makikita niya na naman ito. Hanggapan. Mapatis ako. I will put patis. And suka. Gusto mo ka maasim. I-track natin yung egg para maghalo ang lasa. Kayo nung kanto ni Ka-Rider ni ka. Crack the egg. Sarap na pakatimpla ko. Lalo pag kumakain dito, humihingi ng refill ng sauce tsaka sabaw. Guys, uwi na kami. Nandito na yung aking isang passenger. Ay, sumasabit. Ayan.
Ayan na si Ate Kim. Ayan na rin si Nikki. Let's go. Uwi na kami at magluluto pa ako ng ulam. Hindi yata yan may tamis. Yan ba yun? Oo, yan yun. May palaman. Oo, may palaman. Ay, yung isa munay. We're going. Ayan. Salamat sa pagsama sa amin, guys. See you again tomorrow.